Hindi pa opisyal na simula ng tag-init pero ramdam na ang tumataas na temperatura. Paano nga ba makakaiwas sa heat stroke? Umaksyon si Bev Verdera. Alauna na ng hapon nagsisimulang magmando ng trapiko ang MMDA enforcer na si George Fainsan dito sa Cubao. Sakto sa kainitan at katarikan ng araw. Kaya naman humahanap siya ng paraan para makaiwas sa heat stroke. Uminom lang ng maraming tubig, tsaka kunting palilim lang. So yun, para maiwasan yung stroke. Si Mang Roel naman, sa labas na ng bahay tumatambay dahil sa sobrang init ng panahon. Makain ng halo-halo. Minsan, umiinom malamig na tubig. Lalabas ka rin, papahangin ka rin. Kasi hindi na kaya ng electric fan, tataas masyado kuryente. Kung perwisyo ang dulot ng mainit na panahon para sa karamihan, kabaliktaran yan para sa halo-halo vendor na si Bernard dahil mas malaki ang kanyang kita. Parang pagka-start namin, bongga na talaga yung income at swak talaga sa summer kasi gusto talaga ng Pinoy, basta summer, halo-halo, ganun, or ice cream. Pero ayon sa Pag-asa, hindi pa opisyal na simula ng tag-init. Within this coming week, posible pa rin na medyo lumakas makaabot ng Northern Luzon yung ating northeast monsoon o amihan. So definitely baka hindi pa tayo makapag-terminate ng or mag-onset ng summer season. Ayon sa ahensya, madalas sa huling linggo ng Marso o unang linggo pa ng Abril idinideklara ang simula ng tag-init. In 2012 up to last year, nag-declare tayo noon mga last week na ng March. Pero yung 2012, kung di ako nagkakamali, that is April 12 tayo yata nag-declare. So basically, naglalaro lang talaga sa ganyang mga week yung ating onset ng dry season. Wala tayong possibility na ganun dahil katatapos lang ng ating El Nino kung natatandaan mo last year. So sa ngayon ang ating El Nino watch is neutral condition pa naman ngayon ang lagay na ating mga karagatan. Payo naman ang Pag-asa para di ma-heat stroke, iwasan ang pagbabad sa sikat ng araw, lalo na tuwing tanghali at hapon. Uminom ng 8 baso ng tubig at iwasan ang pagsusuot ng dark colored na damit. Umaaksyon, Bev Verdera, News 5.